Yun ang pasabog nyo? Yun ang inyong whistleblower? Yun ang painstakingly churot? Bilat sing iloy! Extortion video ng PGMN laban kay Martin Romualdez walang kwenta. Inabsuelto lamang si Tito BBM niya at ang idiniin ay si Martin Romualdez. Sa mga hindi pa po nakapanood ng bidyong iyan, huwag nyo na pong subukan panoorin. Baka mabuwisit lamang po kayo dahil ito ay pure narration lamang, documentary. At ang laman ng video ay hindi explosive. Ito ay napanood na po nating lahat at nakikita na po natin sa mga hearing. Ito lamang ay compilation, documentary. Hindi po talaga pasabog ang video. Nagaya po ng pinalabas po nila na umano'y worth 350 million ang halaga ng bidyong iyan. Anak ng kagwang, kahit 1,000 walang kukuha dyan eh. Napanood na yan eh ng mga tao sa mga hearing, anak ng kagwang. Kinukumpile lang nila, ginagawa ng kwento, pero hindi po pasabog. Maliwanag po, inabsuelto si Tito BBM ng naturang may-ari ng PGMN, anak ng kagwang. Oh, nasampal ito ng malita. Mayor Baste Duterte, dinaratan itong si Sandro Marcos at tinawag na tumboy. Mukha naman kasi si Charis. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At idamay nyo na po ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Unahin na po natin pag-usapan itong extortion video ng PGMN. Kasi nga ay... Putang ina eh, nahuli daw eh. Nahuli si Franco, mabanta at nakapagpiyansa, 120,000. Ngayon po, meron din manong video na worth 350 million. Ngayon, hinahamon po siya ng mga netizen, ilabas nyo ang bidyong iyan. Ano bang video yan? Tungkol kay Tambaloslos. Kaso nga lang, siguro yung expectation ng maraming nanonood, ay hindi po nakuha ng bidyong iyan dahil maliwanag po yung video ay puro lamang pangdidiin kay Romualdez, puro Romualdez. At nagmistulang inabsuelto po dito si Bongbong Marcos. Ito po yung thumbnail nila sa YouTube channel. Ayan po yung thumbnail nila. Sinar po yan sa FB, pinanood ko po yan, dismayado po ako dyan, napagod lang ako. Sabi ni CJ Jairo, the Filipino people, thank you for your support and concern. Wala na. Hindi na po suportado yan ng mga Pilipino. The scandal. Ito yung caption na. That should finally end, Martin Romualdez. Alam niyo po, tapos nakalagay pa dyan, the mastermind. So, ibig sabihin po niyan, ang tinuturo niyang mastermind ay si Martin Romualdez lang. Ang totoo, alam na po ng maraming Pilipino kung sino ang mastermind, yung tito mo, Franco. So bakit, ang sabi kasi nila, 90 minutes na video, more than 90 minutes eh. Mga almost 2 hours eh. Napagod nga ako sa kakapanood, walang explosive eh. Pure documentary lang. Wala silang, kumbaga, hawak na video na patunayan na si Martin Romualdez tumanggap ng pera nandoon. Wala. Mas explosive pa ho ang video ng ex-soldiers, yung 18 ex-soldiers. Maraming video na nag-deliver ng pera. Mas explosive pa po yun. Pero ito, wala, namira lang ito. Naka-generate na po ng views na almost sa kalahating milyon. Mantakin mo, laki nakita nito yung animal kayo. At nagtataka pa ako, yung views ay 374,000 na po. Yung pagtingin ko, 124. Tapos yung like, 36,000. No? Yung comment section, hindi nila inopen. So, nilock nila yung comment section.
Alam nyo, kung totoo po kayo para sa bayan, bakit nyo nilock yung comment section? Hayaan ninyo. Nang maramdaman po ninyo ang pagkadismaya ng inyong mga viewers, kasama na ako dyan, anak ng kagwang. Hindi po ito yung in-expect natin, no? Ang hirap ng video paniwalaan para sa akin na ang mastermind lamang ay si Tambaluslos. Yan ang malungkot dyan. Dahil tayong mga Pilipino, yung ex-soldier sila ni Defensor, alam po nila kung sino ang mastermind. Hindi lang si Martin Romualdez, kundi kasama si Bongbong Marcos dito. Hindi man nabanggit si Tito BBM dyan. Si Chavit Singson, sinasabi ni Chavit Singson, si Martin Romualdez ang mastermind. Mas explosive pa po yung video ni Saldico. Alam mo yung laman ng video na yan, mga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, putang, ano mo naman talaga. Ang mga isiniwalat ni Saldico, Orly Gutisa, lahat yon napanood na natin. Nagnarit lang ang mga hinayupak at nilinis po si nilinis si Martin. Nilinis si Bongbong Marcos, diniin si Martin Romualdez. Yan ang maliwanag. Tama nga ho ako nung una na itong si Franco Mabanta, ito ay pro-BBM talaga. At mainit siya kay Martin Romualdez. So kumikitang kabuhayan ang animal ito. Yan ang nakikita ko. Hindi po ito pinalampas ng mga DDS. Kagaya ni Atty. Harry Roque, sabi ni Atty. Harry Roque dyan, after watching the extortion video, obvious na para sa mga bangag yun, I am now inclined to believe the worst. Para talaga sa bangag admin yan. So ngayon, nagdrama-drama sila, kunyari naresto, no? Ano lang pala yun, kumbaga nag-advertisement lang. In-advertise lang ng gobyernong Marcos itong video ng PGMN at alam nila nang tatamaan lamang dito sa video ay si Martin Romualdez at linis si Bongbong Marcos. Libre advertisement, sige, hulihin namin kayo. Nangyari extortion. O, yan ang gagawin natin. Tapos ay babalita ho natin. Buong mundo. Nag-trending nga, di ba? Tayo nga ho, na-content din natin yan. Pero at the end of the day, ngayon po, nang nagkaalaman na wala palang laman yung video, puro ampaw. Ayan nga, si Atty. Harry Roque, dismayado, dagdag pa niyan, sabi ni Atty. Harry Roque, redeeming fact to an obvious probangag documentary. The discussion on the budget increase for Congress. Alam na natin yon sa Congress hearing Hindi yan ang inaasahan natin. Alam na ng maraming Pilipino, tinatukoy na nga rin ho na mastermind si Martin Romualdez Dapat sinama nyo si Bangag dyan, anak ng kamuti. Ni minsan si Tito hindi binanggit. O ito pa, hanggan ba natin? Ang sabi naman ni Harry Roque, ikulong ang magpinsan na parehong mga bangag, ikulong si JR at Tambaluslos. Exactly. Alam naman natin yan, hindi po pwede na si Martin Romualdez lang ang makulong at maabsuelto itong si Bongbong Marcos. Alam nyo ho, lahat ng mga ebidensya nakatukoy na ho kay Bongbong at saka kay pinsan BBM. Pero ito yung malungkot, yung pasabog nila ngayon ay tila bang malinis si Bongbong Marcos, no? Walang kasalanan si Bongbong Marcos at ang may kasalanan lamang si Martin Romualdez. Hindi po pwede yan. Dahil tayong mga Pilipino, namulat po tayo kung sino yung may utak ng flood control. Tatlong nga po yan Si Saldico, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Dito po umiikot ang pangungurakot. Pero pag isigaw mo na si Martin Romualdez lang ang ikulong at i-absolto si Bongbong Marcos, so ibig sabihin ikaw ay bangag admin supporters ka. Nagpabayad kayo. Ang inang drama ninyo niloko nyo ang taong bayan. Ito pa, sabi ni Atty. Harry Roque, buti nga din nyo nakuha ang kikil nyo. Wala, hindi talaga makukuha kasi hindi yun ang point nila. Ang point lang nila is pre-advertisement. No, curiosity, nag-create sila ng curiosity sa mga Pilipino. Kaya nung pagka nakatulong pa itong mga DDS, ako na-share ko rin kasi akala ko ayos yung laman.
Ang sabi ko, panoorin ho ninyo. Dilagay ko pa, pandagdag views. Dagdag views nga. Siyempre, out of your curiosity, nag-open ka sa video na almost 2 hours. Mga 1 hour and 44 minutes. Tama ba? Ngayon, nung pag-open mo, okay sa yung entrada, sabi ko ito, wala to. Pure documentary lang to. Nung nilabas na yung mga video, mga highlights, mga hearing, anak ng kagwang. And then of the day, malinis si Bangag. Marumi si Tambaloslos. Utang-ina pa rin sila marumi, magpinsan eh. Binanatan pa ulit ni Atty. Harry Roque. Si J. Hero, si Bangag ang mastermind ng nakawan. Naglalaro tuloy ang isipan ko kung bakit si Martin lang ang dinidiinan. Pwede ba? Di kami tanga. Hindi naman talaga tayo tanga eh. Na maniwala dyan kay si J. Hero. Pahiro-hero ka pa. Wala na, bawas yung paniniwala natin dyan. Kasi nakita ko nga sa kanilang mga channel, hindi naman binabanatan si Bongbong Marcos nila. Ang binabanatan po nila ay si Martin Romualdez. Yung platform nila is pure pro-Marcos and anti-Romualdez. Yan ang subject nila, si Romualdez, pabagsakin talaga nila. Pero hindi po tayo natutuwa dyan at hindi po tayo papayag na si Martin Romualdez lang ang babagsak. Oo, si Martin babagsak, pero yung pinakaulo po kasi yung pinaka-reason ng kaguluhang ito. At ayon naman kay Eloy Bogres, pinutakti siya ngayon sa social media. Sabi ni Eloy Bogres, so explosive daw. Ending trutot na malat. May audition kayo sa probinsyano? Journalist, maritis ka lang ng English bisyosa. Na nag-English pala. Na nag-English bisyosa. Wala. Dismayado lahat ng mga DDS dito. Si Martin kasi alam na natin yan. Kung mastermind. Si Bongbong hindi pinuruhan. Ito pakinggan natin si Eloy Bogres. Yun ang pasabog nyo? Yun ang inyong whistleblower? Yun ang painstakingly churrot? Bilat sing Iloy. Mabuti pa nagbasa na lang kung Bilat sing Iloy comics. Walang kwenta. Diniin nyo lang yun di puta. Si Batamboloslos na alam na rin namin yun. Alam namin ang mga figures since 2013, figures ng 2020. Do gumawa ka lang sa declamation mo, babaeng babaeng puro ngipin. Ang isang diputa, wala extortion na nangyari, yes. Pero bayaran kayo ni BBM, yun lang yun. Akala ko Bilat sing Iloy may mga bigayan na sang mga daktis. Yung may makita, kung may mga secret camera, Bilat sing Iloy, declamation pala yun, diputa. Diputa daw. Wala man talagang pasabog, as in, madismaya ka lang sa mga DDS, huwag nyo na pong panoorin. Nalalason lang ang mga isip natin. Nililihis lang ang tunay na mastermind. At pinapaniwala lang na si Martin Romualdez lang talaga ang mastermind. Hindi po ganun. Ang mastermind si Bongbong, Martin, Saldico, tatlo ang mga yan. Sila po ang nag-uusap. Nakatulong lang itong video ng PGMN na ibaon si Martin Romualdez, pero talagang linis si Bongbong Marcos. Yan ang nangyayari dyan. So, malita pa rin ang pinag-uusapan dito. Ganun talaga ang mga prinsipyo. Pag nasampal ng pera, mabago na. At saka, hindi po explosive video. Walang laman. Kahit sabi ko sa inyo, 1,000 halaga, walang bibili dyan animal. 350 million pa kaya. Ang explosive na video, yung video ng mga 18 ex-soldiers. Yun talaga, explosive na video na hindi po ginawa ng documentary ng PGMN. Gawan nyo nga. Yun dapat. No? Pero yung ginawa niya, mga hearing, walang kwenta. Hindi nga libilus, anak ng agwat. Hindi nga man lang kikilabutan dyan ng mga tao. Yan lang ho. Huwag nyo nang panoorin sa mga hindi nanonood. Pakinggan na lang po natin itong si Mayor Baste Duterte
sa talumpati niya diyaan sa Ridge Coalition sa Sugbo. Pakinggan po natin si Mayor Baste. Mas okay pa to. Baka may mapulot pa tayo dito. Tanawar ako, giganahan po. Bisaya lang nga, translate ng tatin. Oo, kami, among kagikan, Cebuanon po, di impugong ko, ambugirong po ko. Pero, kanang, magsinabta na ita, maghugpong ta, kaya ang atong principal, ni deklara na nga mudagan o presidente karon 2028. Sama-sama daw tayo kay si Inday Sara. O niya, Nagdeklara na. ayaw sa mo pagbugno. Kung mudaog na to ato ang presidente, si Inday Sara, pagbugno na po magbalik, dari hala, bahala mo. Ako'y mag-referee ninyo. Niya, tagaan ta mong trophy pagkahuman. Ay, second place, first place, third place. O, siya ron Handa kunita. muna mag-away-away, sabi ni Mayor Baste. Di ka rin maghugpong ta. Dahil nang lang magkasinabot ta. I-set aside sa nato mga pagkahilas Differences. pa. O niya, Sama-sama muna tayo daw ngayon. Bitaw, paminaw mo ko. Kay ato tininuod man eh. Kanang Makinig daw kinahanglan kayo. kita, mulihok na karon. As early as now, manglihok na ta. Gagalaw Kanya, daw tayo unsa may ngayon habang kontra maaga gyud pa. nato? Ade, oo, klaro, natural. Pero, ang kontra nato, di nato gunit ang mainstream media. Pareha bitaw kita nakikita bitaw ko gani ha sa audio ABR presentation. Itong baha sa dire grabe man day kaayo karon lang kita wa man gid to. Mura man ganang gi-downplay man nila ang kagrabe sa nahitabo diri sa baha sa kuan. Cebu wa mo kitaan ang nanggawas na sa mainstream media naa but partial. Pero nakakita ko grabe man gid ang nahitabo sa inyo and I really feel very sorry for what happened to you. Dili ato ang mainstream media. Mo na kita total timan-in ninyo ang 2016. Ang papa way kwarta kinsa pa mosuporta nga mayor taga Davao. Gikansawan pa nila nga bisosor kaayo nga gusto mo daga presidente. Pero giingon man niya manggod kung unsay kinanglan sa Pilipino. Ang naghimo sa mga tarpaulin, kamong mga tao. Ang nangampanya niya, kamong mga tao. Ang ninggasto og pagkaon, ninggasto og gasolina, kamong mga tao. Nya na kada lang isog ra kay ka. Maisog siguro ni maisog. Asa maisog be? Oh. May mo pangaway ha. May isog daw, wag daw mang-away. Unsay style sa kontra. Kay nomdo mo. Mao lang gihapon karon. Puro pang daot lang gihapon, unya makakitag plato gani butang tubig dito mo inom. Unya mag-traffic dayon diha ana-ana traffic. Maura na. Maruhas. As nilang yun. Uy, tama din. React na po ni Malacanang. Mo ni akong gusto. Dali na naman. Kapoy mo kuha na nila eh. Ni-react na ito si John Vic Remulla nga pisot ko no ko. Basig. Basig. Pero ako ipatanaw siguro niya kung para makaibaw yun siya. Di, mabitaw gani nga nagpodium ko ba kay kabalo na ko na mga buang diha nga picture-picturean ako ugits. Kini mga DDS gyud no mga wa gyud may buot ba. Wala daw buot. Nang-iisip daw tayo. Hindi, ano kasi King Koy kasi mga DDS eh. Pero mo to kung kuan, mo tong mensahe para sa mga katong nag-alanganin pa nga mono sa impeachment para sa mga congressman diri sa kuan. Ako makasabot ko ninyo, mo kagool ana. Pero
Ako to makasabot. Ang problema diha, makasabot ba ang mga Cebuano sa inyong pilion nga desisyon? Mora gyapon, namoy kwarta. Ani mo guni, cycle man ni cycle. Namoy kwarta, kadawat mo. O di, sunod eleksyon, malit na po magboto. Unya, kay ang mga Cebuano, maka-Duterte man kayo. Ang imong giginansa nga dawat imong kwarta, dungag ka, malugi pag samot. Suway daw. Ay dawatan ang kwartahan niya, barugi ang kagustuhan sa mga Cebuano. Tama. Pero timanin ninyo ha, katong gikan sa sinugdanan palang yudaan. Kato si QT o si PJ. Honorable QT, Honorable PJ. Panggaan ninyo. Mhm. Hindi yun bumoto sa impeachment. Oh. Tuloy, sa mga Tagalog, alam ko, naintindihan na po ninyo yung sinasabi ni Baste. Panggaan na ninyo mga tawhana kay Alagaan. sa anak magyuna murag first love ba, di ba? Kamutan di gyud mo kalimot sa inyong first love, patay masumbagan gyud mo paguli. Pero anak gyud na ganang lisod na sa sugod. Wa mahadlok barog na pili gyud. Correct. Ayo panggaan ninyo kay dili lalim labi na sa ingon ani nga sitwasyon. Sama sa ingon ni Mike ba nga diktadorya man gyud ni. Mhm. Diktadorya man gyud ni. Ang problema lang ang amahan hawd right unya kontrolado kaayo tanan kani adto. Kani matud pa sa iyahang igsuon adik kaning junior. Mo na ga-attempt siya kana mahimo. Kay ba magod mo? Kini man kun tawhana ba sa iyakang pagka-adolescence ba, diktador maguna siya, iyang amahan. Maunay nakitaan niyang politika. Maunay Inaya. na siyang una-una, nga pag siya mahimong presidente, mao po iyang sundugon. Wa may nahibawan. Munang pagpaminaw, munang ako, nagyog ko'y paminaw, ani niya nga, naagyo na kalagot sa Pilipino ng tawhanan ni. Nga anong pasagdan man na mo mag-antos ng mga tao in town. Presidente pagyug ka. Naanay kalagot sa mga tao na kay gipahawa sila eh. Gipahawa sila katong 1987 na EDSA Revolution. Yung pinakabuo doon, sabi ni Mayor Baste, itong si Bongbong Marcos ay may galit sa maraming Pilipino. Kaya ito po yung ginagawa niya sa ating bansa. Dahil pinatalsik po sila noong 1986, it's a People Power Revolution. Isa ba ito litok og revolution? Ito na? Ganyan. 1986, wala ma'am. Sorry. Hindi talaga ako nag-aral ng maayos nung nasa eskwelahan ako. Pero at least isang taon lang naman yung mali ko. Nanay kalagot na sa tao, manay ingana na siya. Pagtanaw niya nga dili kuan sa iya ka, dili kuan ka, kalaban gyud ka. Di manay ingana dapat ang kuan. Kay sa Davao bitaw. Kani akong gibuhat sa Davao. Una na ko lingkod, daghang ng loods ko Ang hugpong sa taong lungsod, mamanay kasagaran yung mga kuan dia, kapitan ana. Gitawag na ko ang mga kapitan sa among kontra si Nograles. Unsa akong giingon? Ingon ko nila nga, ay mo dire. Mag-istorya ta. Wa na ko sila gi-recruit. Wa na ko sila gi-recruit. Na ay tabang ang City Hall, ang opisina nako para sa inyo aron makalihok mo sa inyong barangay. Ayaw mo guot. Hikibaw ko mga Nograles mong dako, ayaw mo guot, ayaw mo apil sa mua. Unya panahon gani nga mudagan inyong amo, balik lang mo dito. Di na malik sila. Pero ani man gud, ang punto diha, og panahon gani sa trabaho, ayaw sa gulig politika kay ang masakripisyo ang tao. Tama yun. Sabi ni Mayor Baste, pagdating sa trabaho, huwag daw manuhaluan ng politika kasi ang mga taong bayan nagmagsasakripisyo.
Gaya ng ginagawa sa gobyernong Marcos. Si Tatay Digong, ganun. Walang politika-politika si Tatay Digong. Kahit hindi ka kakampi, may proyekto ka. Naranasan niya ng mga taga-Naga, di ba? May airport kayo. Unsa akong paglihok sa imuhang administrasyon kung pabor-paboran nimo imong mga kauban ra. Trabaho ba yan na responsibilidad na sa usa ka elected official. Correct. Dili i- ang politicking is not part of the duties and responsibilities of an elected official. Unya unsay gibuhat aning Bongbong Marcos. Mm. Why lain hindi magsige lag buhat o pamaagi nga matangtang si Vice President Inday Sara Duterte. Matanggal, Pero matangtang. kabalo mo matuo ko din na matangtang kay Naam. Mhm. Mauna kabalo mo miscalculation gyud na sa ilahang part ng kuan kana ilang gibuhat. Di ba kuan kining Cebu gusto nila tungaon. Kumusta yung gobernador dire? Okay ba? Patay si Pambari 4. Nako, bagsak daw si Pam. Paghilo mo eh. Kumusta lang ganita? Ano sa mamataon mo? Di ta mag-speculate mag-unsa ana ha. May baw ana tumoy kaya may election perme. Oh, ana ra man na. Demokrasya man ta. Ang democracy gani nakanindot pod gyud ana ang every elections form of cleansing na. O kuwa ta makauyon di mangita na pataglain ana ra. Ana ra man na siya. Nako, dali ka Pambari 4. Para ganita kuan na ni. Loldingans na kang Bongbong Marcos si Pam. Anak ng kagwa. Dali ka dito, Bari 4. Tuloy natin. Pero mao lagi na ba, o balikon na ko itong ganiha, balikon na ko itong ganiha, imagine, they are going to spend more or less 51.2 billion pesos sa ingon-ani nga sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas karon. Kung ihatag na lang na nimo 51 billion. pare atong nalitok ganiha nga tangtangon ng VAT, i-subsidize nimo ang transport industry karon. Nakalisod ang tao. Diha ta nagka-problema. 51 billion gastos Pero for unsa may impeachment tanaw ninyo? Inday Sara. Modaog si Kuan, Inday Sara karon 2028. O sige lang kay og di gani gyud daghan man ko kuan tanduay dito sa Davao ato inom na lang ta. Sure win na yan si Inday. I would like to recognize the presence of Mr. Chavit Singson, sir. Kani idol ko ni. O, idol ko na. So, muna na naman ta diri no. Media, dili na to kauban na mainstream media. Muna grassroots level ta kadto mga tanawan ni ilang gibuhat mo ni katawanan kaayo. Di ba? For the first 3 years nga nagsugod ang kanang ilakang pandaot sa akong igsuon kang Vice President Inday Sara Duterte. Nagsugod sila 125 million. Nya siguro nauna ko naan nila ba, di man kuan. Di Di epektibo. man kuwang man karon gihimo ng bilyon ana sus. Kanang inabrehay og bangko kana tanan. Sayon ra man na. Sayon ra gyud kay na. Unahon din natong presidente. Correct. Yung bank transaction. Oh, ang number 1 sa kuan ha,
position ba kinakusgan? Number one is the president. Second is the vice president. Ano di nato unahon ng balik na po ta sa ulo. Ingnon na po nila, tangtangon ng ulo niya. Gago. Magdala ko gabas, gabson na kong ulo ni Marcos, nabuang na mo. Bugo, punis matibag. So, asa, paunsa na, mahitabo, wa pa ko kaduol sa presidente, patay na ko. Figurative, diba? Ano ba? Sige lang, Figure of speech. dugay na po na silang bugo, yun. Kaya kung bright pa na sila, gwapo, kaya itong nasod ron. Tama. Lokman. Asan ako sa Usturya eh? Si Ante Claire, di na ito na ko hilaptan kay babae manggod ba? Posible. Di na pa ko ingnon, kalimot man ko eh. Banha manggod mo ba? Galimot daw siya. Yan ang sabi. Sige na lang kay nalimtan naman gyud to. Balik na lang ko dere. Puhon. Di ako magpasalamat ko sa inyo Gusto ko magpasalamat sa inyo kay grabe ba gyud ang kaning gihimo nila sa moa. Kidnapping gyud to. Kadtong gibuhat nila sa kuamahan, kidnapping gyud to. Pagkahuman ana during midterm elections, naa may threat nga i-raid among mga balay, butangan kuno nila granada para non-bailable offense ang ako ang ingana ba? Balin-balin pa kog bay, hindi mo butang padakop dayon. Unya ko mag-atbangay basig makasukol ko, di mga matay tantanan. Kanang nako sa ko ang maglakaw-lakaw ko, pasundan kog drone nga pero muros nagbuang. Nagtuo sila, nakahadlok sila ba? Bisaya, hadloko nimo, los ninyo. Uman na. Layo na. Labi na may mga taga Davao ba? Kaya tanawa ko na. Davao may mga Bisaya po may migrants may dito. Ang mga tinuod ya, Bagokbo, mga ethnic tribes. Nga. Karon, hadloko na pa ninyo, nawa na may kantugan, dito na may dagat, mga lumos na may. Hindi, mga ito may Indonesia niya, hadloko, asa pa may padungan eh. Wa may laing kita, wa naman tayo laing mahimo kung salbahis kay ang tao ba. Wa na tayo laing, sokol na laing nabilin sa ato. Tama. Ang ibig sabihin ng so-called lalaban. Wala nang natitira. Umiiwas ka, pero at the end of the day, talagang ginigipit ka pa. Kaya lalaban ka na lang. Ayan po, tuloy. Labi nagdako ang kontra, mas lami na. Nagtuo sila eh. Nagtuo sila. Okay, powerful sila, influential sila. O niya, they have a lot of money. Makaya-kaya rin nilang tao. Maunang batasan sa mga putang inanana. O niya, maunang ginabuhat nila sa mga Pilipino. Karon di gyud nato na dawaton putang inanana. Grabe, tapang. Kaya na yung gani. Kiba mo, kami, ilado man may prominente man na mo apelido, inganion man gani may, unsa na lang kag ordinaryong tao yung naon nila. Unya, doon na kay gobyerno, karon, doon na kay gobyerno, ang liderato ingunana, ang ubos ana, ingana ang pamatasan, unsang klaseng nasod nga naata karon. Puro abosado, unya, why respetos balaod, utang ina. Wa kitay padulungan na ana. Grabe, si Digong. Pagbantay mo ana, mo nang balik ko aning impeachment, di man na kay igsuon na ko na sila. Tan-awan ninyo ang inyong ginatbutuhan kay mao na mahimo ninyong madapigan. Kay ingon ana kagago nga gobyerno. Unya diha mo mauban unsay kaugmaon sa inyong mga anak ug inyong mga apo ini. Gusto ninyo, kung ingani andagan sa itong gobyerno, gubaon ninyo inyohang kaugalingong nasod para lang ani, kaning kwarta, o kahadlok ninyo nga matangtang mos politika.
Para lang ana. Ako, sugad, tanawa ko, si Kugyaw-yaw diri ba, no? Buang. Pero, di ba, ako ginisulti, dugay na ko nakaingon sa kung kaugalingon, pagsugod pa lang ani tanan. Kung matangtang ko, okay ra ko sa akong kinabuhi. Okay ra gyud ko. Okay ra gyud ko sa akong kinabuhi. Basta, importante, maingon lang nako unsa okay nang lang ingnon, kay sayop na gyud tanan ang pamaagi sa gobyerno karon. Okay, ito talaga yung leader na kailangan natin. Nagsabi ni Mayor Basti, okay lang ako na tanggalin ako nila sa pagka-mayor. Basta, sasabihin ko ang dapat kong sabihin dahil hindi na po tama itong ginagawa ng gobyernong Marcos. Ito ay malaking pagkakamali na. Tuloy, Mayor Basti. And I hope, these congressmen and other local politicians would also take this stand. Maybe it's time that we can be selfless. I know you want to survive in politics, you want to conserve what you have, the privileges, unsa bay lami sa kinabuhi nga na kay sweldos gobyerno nya, relax kay imong oras, kapili ka nga kung kanus ka matay ngunani tanan. O basig ako. Pero tama na, gusto na. Iuli na po sa tao, maluoy mo sa tao. Maluoy mo sa tao gyud. Init kay panahon karon, mahal kay mga palitonon. Maluoy in taon mo sa tao gyud. Sakit kay sa dugan magtan. Maluoy, maawa kayo sa tao. Makita nimo nga ang ordinaryong ang kapobrehon ba? Grabe ang uncertainty sa ilahang makita nga kaugmaon. Wa sila kay baw asa sila padung. Daghan pa kay tag infrastructure backlog. Tanawa, gihimong flood control, gibutang ra sa malita ang kwarta. Sobraan naman siguro ang istorya. Di, kay mulaag ba ko dari, tagagwapa si ko. Sa naman tao mo, oy. Nagsala, oh. Ha? Pawaon ako kay, muli na maguguon niya. Pero bitaw, again, magpasalamat ko sa inyo, ha. Salamat ko ani mga big time nga na-address ako atubangan. Gatuo mo sa kong amahan, hantod karon. Labi na sa mga tao, ang masa, labi na gyud ang masa, ang grassroots. Ibaw ko nga pinangga kay ninyo, ako amahan. Pinangga ninyo sa kay kibaw gyud mo nga gipangga pud mo niya gyud. Mo nang wala na nay kahumanan. Gipakita niya sa inyo ha ang nasod nga tarong ang pagpadagan. Di man perpekto, pero naatay point of comparison, labi na karon kini nga administrasyon nga grabe ka buak o grabe ka kuba gyud sa atong nasod. Very divisive nga presidente si Bongbong Marcos. Nya unsaon na to pag-uswag ana as a nation kung mauna ang gusto Presidente. sa nas pinakataas. Tuloy lang natin konti. And again, karon nibalik ta ni ang Rage Coalition, timan ninyo akong giingon ha. Pag binutan mo sa isig kataw ninyo, magkasinabot mong tanan, ikampanya nato si Vice President Inday Sara Duterte karon 2028. 2016, naatay simpleng tao nga mayor gikan sa Davao City ang nagbutang sa iya nahimong presidente kinsa ang tao kamo. Dili una-unaan ninyo ni. Pila ka gobernador, pila ka mayor sa tibuok Pilipinas lang ang niuban sa kuamahan ato. Karon pila ka
gobernador, pila ka mayor, pila ka congressman lang ang modool sa kong igsoon. Wala. Una man, gamay, maihap ra kaayo. Pero 2016, nabutang ninyo akong amahan, nahimo ninyong presidente. Una, pangutanan ako sa inyo ha. Gipakyas ba mo atong tawahan na to? Karon, mao lang gihapon ning istoryahan ni. Katong gibuhat nato atong 2016, balikon na po nato karon 2028. Ibutang nato si Inday Sara Duterte, atong presidente sa Republiko ng Pilipinas. Duterte! 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 May pahabol lang. Baka sasabihin na tayo na, ayan o, Mayor Basti Duterte, sinabing tumboy si Charis. Ang nagutos umano sa kanila tungkol sa impeachment ay yung nagutos sa kanila dyan na bata na parang tumboy. Yan si Charis. Alam naman na natin talaga si Charis nag-utos yan. Anak ng kagwang eh. Double time nga eh. Pero tingnan po natin kung yung impeachment po ay uusad ba sa impeachment court. Ngayon po ang magbubutuhan sila sa plenaryo. So, tandaan po natin ang mga kongresistang boboto na ma-impeach si Inday Sara. Patikimin po natin sila ng ating bagsik sa eleksyon sa 2028. At 0 votes po sila. Kampanya po natin sila, 0 votes sa 2028 yung mga kongresista. Pero malaki po ang ating numero sa Senado. Sana lang hindi po magpatakot ang mga senador at hindi magpabili at manindigan po sila sa kanilang prinsipyo para sa bayan. Dahil, sure na po, Presidente si Inday Sara Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa.
ilog mo, may pag-asa.